Mga kababayan, welcome back po. Mag-update po tayo, BSKE. Ayan, wala pa rin po tayong naririnig na balita kung sumagot na baga ang Palasyo, Senate, Kamara at COMELEC tungkol doon sa hinihingi ng Korte Suprema na sagutin or yung komento hinggil nga doon sa petisyon ni Atty. Macalintal. Ayan, ang ipupunto natin sa inyo ngayon ay yung pinaka sariwang interview ni Atty. Macalintal dito. No, narinig ko doon sa balita ay kanyang pinagpipilitan talaga na siyempre tulad ng kanyang palagi sinasabi ay inalisan ng karapatan ang mga botante. Kayo ba naalisan kayo ng karapatan bumoto? No. Sa tingin ko hindi naman no. Kumbaga nagkakaroon lang kasi ng mga postponement na ito. At talaga namang hindi naman tayo mag-disagree doon sa kanyang petisyon noong 2023. Nabanggit niya rin yun kasi nagpetisyon siya, no? Atty. Macalintal versus COMELEC. At nagkaroon ng ruling ang Korte Suprema na itinuloy pa rin sa December. Dapat pa rin ituloy sa December ang BSKE. Ngayon po, ang sabi niya doon sa kanyang interview ay pati ang presidente ng Pilipinas ay nalinlang ng batas na ito. Itong batas na ipinatupad ng Kongreso at Senado na ngayon ay umiiral, no? Kasi napirmahan RA 12232 na ito ang nilalaman nga nito ay pag-uurong ng BSKE sa November 2026, unang Lunes. Ayan, sabi niya ay pati ang presidente ng Pilipinas ay nalinlang ng batas na ito, sabi ni Atty. Macalintal. Kumbaga ay napaka-deceiving, no? Panlilin lang. Ayan, sa karapatan ng sambayanang Pilipino. Ayan, kasi nga ay hindi dapat inuurong o pinopospone ang BSKE dahil yun na ay naaayon na sa batas. Kumbaga ay ruling na ng Korte Suprema din yan. Di po ba? At kung tutusin mga kababayan ay tuloy-tuloy naman ito kung hindi po nagpasa ng bagong batas ang Congress at Senate. Siyempre rin na masusunod yung BSKE sa December 1, itong darating na December 1. Kaso nagpasa ng bagong batas na papalawigin nga ang termino ng mga barangay officials para may saayos yung mga pagkakamali nung una. Mababasa yan sa may Section 8 ng batas na ito. No? At meron pong mga pwedeng i-modify dito. No, ulitin lang natin kasi kung alin man sa batas na yan ang may turing na unconstitutional, halimbawa yung petsa, unconstitutional kasi inusog nyo, no? Yung remainder, yung mga naiiwang provision dyan o section ay pwede pa rin pong ipatupad. No? So, ibig sabihin, meron pong tsansa na halimbawa, no, unconstitutional ang November 2 at ayaw talagang iurong, no? Masusunod yung petisyon, matutuloy sa December 1, pwede pong maging 3 terms, 4 years. No? Ganun pa ba? Paano kung hindi? Ayun lang. No? Paano kung hindi matutuloy sa December 1? Siyempre, masusunod pa rin yung batas na yun. Yung kabuuan na yun kasi wala nang mababago doon. Wala nang pwede i-modify doon. Kasi halimbawa, nanalo ito. No? Nanalo itong RA 12232 na ito at ituturing ng Korte Suprema na nasa konstitusyon kasi yan din naman yung sinasabi ng mga nagkontrapetisyon yung Liga ng Barangay ng Pilipinas. Ang dami niyan, no? Nasa 50 punong barangay ang kasama diyan. No? Ang dami noon, mga barangay captain yon. Kinontra nila yung petisyon ni Atty. Macalintal. Di ba? So, first time ito nangyari kasi at talaga namang siyempre unconstitution yun at hindi naman po tayo di-disagree doon. Ngayon, balik tayo dito sa puntos na sinasabi ni Atty. Macalintal na pati ang presidente ay nalinlang. Di ba? Ang presidente ng Pilipinas ang punong executive sa exekutiba, no? Siya ang pinakamataas.
At sa tingin niyo ba gagawin 'yan, 'no? Gagawin kaya ng Congress at Senate 'yan na siya ay linlangin? Sa tingin ko hindi. Kasi kung sa tingin niya siya ay lilinlangin o nililinlang na ng batas na 'yan, bakit niya pipirmahan? Siyempre, kung halimbawa ako presidente, ang batas na ito ay sa tingin ko ay maiisahan ako, no? Hindi ko na pipirmahan 'yan, ibibito ko na 'yan. No, ibibito ko 'yan. Hindi pala maganda 'tong batas na 'to, ibibito ko na lang 'to para hindi ako malinlang. 'Di ba? Hindi inaprubahan niya. Ibig sabihin, mukhang okay 'yon kasi nga ipa-priority itong BARM eh. 'Di ba? Magpo-focus sa BARM election na kung tutuusin ay dapat talagang fokusan niya kasi first time in the history nga yan eh ng Pilipinas eh. So, compelling reason po yan kung tutuusin. At kapag tinignan ng Korte Suprema yan, mukhang i-check nila yan na okay, sige kasi BARM, first time in the history of the Philippines. No? Sila ay maghahalal ng kanilang mamumuno. So, ano yan? Magiging by the book yan. Diba? Kumbaga, history, magiging ganap na history yan kapag naging matagumpay ang eleksyon nitong BARM na ito. Tinitignan din nyo kasi yung pagitan ng pagkakataon eh, no? BARM October, tapos 2 months lang. Although hindi magsasalita ang COMELEC na sila ay mahihirapan dahil yun kanilang trabaho. Pero lumabas naman sa big na presidente na sabi niya ay ang COMELEC ay nahihirapan, sila mismo ay mahihirapan dito. Totoo yun. Kung gagamitin natin common sense, mahirap po yun kasi buong Pilipinas yan. Napaka magastos niyan. Di po ba? So, dapat naman kahit papano makakabuelo kasi 1 taon lang naman po, hindi naman po 10 years yung pag-usog eh. No? Kasi naging epekto lang yun ng term setting nila ngayon. Tandaan niyo po lagi yun na nakakalimutan ng iba na term setting bill at mismo si Atty. Makalintal din ang nagsasabi na ito ay term setting bill. Sinabi niya po yun, term setting bill. Sa kanya mismo nang galing. No, pero ang nirereklamo niya, bakit hindi nyo nilagay yung postponement? Ayan ang nilalaban niya. Bakit walang postponement dito? Alam niya na yung sagot dyan. Bakit ilalagay ng gumawa ng batas na may postponement yun? Hindi naman nga postponement yan. Term setting bill na nga yan. No? Kasi pag nilagay nga naman yan ng postponement dyan, sabi ni Atty. Makalintal, di postponement, tsaka yung mga sinasabi doon sa mga balita, sa mga vlog, sa postponement, PSKE. No? Ayan. Kasi doon sila nasanay eh. Yung kanya pinagmulan eh. Yung postponement ng mga nakaraan. At unconstitutional nga po yun. Pero ito, ayan, nilalaban din ng Liga ng mga Barangay, hindi na ito postponement. Pag sasaayos, pag tatakda ng termino na ito, kaya bakit ilalagay nila yung postponement? Ito hindi talaga ilalagay yun. Common sense na lang din. Di po ba? At saka isa din po doon sa pinupuntos din ni Atty. Makalintal yung petsa mismo kasi unang Lunes ng November eh. Papatak po yun ng November 2 eh. Holiday nga po yun. Mukhang hindi makakaboto siya doon. Ayan. Kaya lang, pwede pong mabago yun. Kasi nakasaad din po dyan sa batas na yan. Kung talagang hindi ubra yung November 2, pwede i-oro sa first week ng Nobyembre para hindi na holiday o di para makaboto na siya dito. Kaya lang hindi ko lang din naririnig kay Atty. Makalintal yung naging epekto ng BSK 2023, no? Natuloy kasi. Tapos ruling ng SC kaya dapat ituloy sa December. Magiging 2 years lang sila kapag talagang yung ruling na ng SC. Diba? Iba naman kasi yung paniniwala naman ng iba na pag sinabi ng SC, yan na yan. Totoo yun. No? Kung yung ang pagkaka-interpret mismo sa batas ay tama. Ayan, pag sinabi ng SC. Yan, kasi final arbiter ng SC sila mag-i-interpret kung okay ba yung batas. Kaya yung BSK 2023 ay unconstitutional yun. No? Kaya lang nagtagpo kasi
every 3 years eh. Diba? 22, 23, 24, 25. Tinuloy ng 23, magiging 2 years. Hindi nababanggit yun ni Atty. Macalintal, yung epekto. No? Na 2 years. Yung iba naman sinasabi, kasalanan yung mga nagpo-postpone. Kasalanan talaga nila yun, time na yun. Kasi postpone. Hindi tayo mag-aano doon. Dahil sa pag-urong-urong na yan, nagkaroon ng epektong ganun. No? Kaya lang, ang inaano naman natin, unconstitutional yun eh. Dapat maaga-aga pa lang sinabi na unconstitutional yan. Hindi uubra yan sa 2023 na ginagawa ninyo. Itutuloy natin dapat sa 2022 para maging 3 years. Ayun ang hindi nabanggit ni Atty. Macalintal na sa incumbent ay very unfair naman yun kasi 2 years lang. Dapat na-mention niya din yun para fair naman yung kanya din nga pinaglalaban. Kasi kung sasabihin nga naman niya yun, edi parang pinapanigan na niya yung batas, yung RA 1223. Alam niya yun, pero hindi niya babanggitin. Ang magbabanggit nun, yung respondents, yung gumawa ng batas, or ang palasyo mismo. Ayan, so, kung ano man magiging desisyon ng SC dito, nasa kanila na yan, sila pa rin ang magtitimbang, sila ang nakakaalam ng talagang kung ano ang nararapat dito. Yung sa atin ay mga komentaryo lang, mga opinion lang, di ba? Pero para sa akin pa din, nandun pa din yung pagpo-forecast ko no? Na posibilidad pa rin. Maybe mas malaki ang posibilidad na papayagan na itong RA 1223 na ito. Ayan. Tingnan natin kung anong, kasi magsasampung araw na. Baka lumampas na. Magkaroon ng delay. Ayan. Baka magkaroon ng delay ito, mga kababayan. Kung hindi ba, di update tayo kung ano yung magiging sagot nila. I-relay ko sa inyo at bibigyan pa rin natin yan ng mga opinion. So, maraming salamat, no? Sa mga bago dito sa ating channel, no? Pa-share ng ating video, no? Huwag niyo kalilimutan mag-comment. At tapos subscribe po kayo. Hanggang dito na lang. God bless ulit sa inyo lahat.